Binabantayang Inbes nakikitaan sa mga forecast ng multiple weather agencies, ng extension forecast, na inaasahang tutumbukin nga ang bandang Guam this week. Pero may maliit pa rin posibilidad nga na makapasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility. At developing into tropical convergence zone, nagpapaulan ngayon sa katimugang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi naman ng kanluran ng bansa na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Metro Manila ang bahagi pa rin ng southern at central zone, katamtaman pa rin ang panahon, gloomy at hot humid pa rin ang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, June 13, 2026. Ang oras sa ating Boss Prime may umaga ay alas 10:11 na ng umaga. Patuloy pa rin ang hot humid na panahon sa Metro Manila, bagamat medyo mas overcast tayo ngayon at gloomy. At kung sisilipin natin ang ating dashboard mula sa forecast and storm prediction natin, inasa natin in 3 days, medyo magiging madalas na ang maulap na himpaporin at mga kalat-kalat daw na pag-ulan dito sa Metro Manila. Gaya ngayong Sabado ay nakataas daw na 100% chance na uulanin ang Metro Manila na may partially cloudy at gloomy na panahon hanggang bukas yan na linggo na naglalaro sa 60%. Hanggang Lunes na raw yan na magkakaroon ng mga overcast and gloomy na panahon. So sa ating current conditions, kapapasok lang, meron na naman tayong magnitude 5 na lindol na naman. So mamaya tatalakayin natin yan. Overcast at gloomy tayo ngayon at partly cloudy, at makikita natin sa live CCTV na overcast kami, pero mapapansin natin na humid pa rin o hot humid ang panahon namin sa Caloocan. So inasahan pa rin yan sa Metro Manila, pero medyo windy tayo ha. Sa labas sa pressure na naitala na kay weather station kaninang 5:20 AM, pinakamababa na ang 27.7 degrees Celsius, pero kahapon pumalo sa 34.9 degrees Celsius. Ang pinakamataas namin kahapon ng tanghaling tapat ito at 12 PM. Meaning mataas ang aming heat index, pumalo nga sa 51.7 degrees Celsius ang aming highest heat index since kahapon. So pansin pa rin natin, tuloy-tuloy pa rin ang grabing alinsangan natin despite na taghabagat na at malapit na nga yung summer solstice, pero nanatili pa rin nakakaramdam tayo ng napakamaalinsangang panahon. Pero kung titingnan natin sa ating heat index, base sa aking weather station as of 9:51 AM, ay grabe na kaagad ang aming heat index at danger heat index at 46 degrees Celsius. Bagamat sa forecast, halos magkatugma naman at 45 degrees Celsius na maghapon hanggang 46 degrees Celsius daw ang forecast. Well, maaaring higitan yan sa instrumentation reading, pero mukhang ganyan na magiging calculated heat index natin sa maghapon. At wala naman sa automatic weather station system ni Pag-asa ngayon, ang pinaka-highest heat index ngayon araw ay dyan sa bandang Dayat Camarines Norte, sira kasi yung sa Romblon. So sa Dayat Camarines Norte tayo at 48 degrees Celsius ang highest heat index ng itong kasalukuyan as of 9 o'clock ang huling record. Yan, ang highest temperature sa ngayon ang bandang Dayat din na may 36.9 degrees Celsius. So ang init dyan sa may bandang Bicol region. So iwasan po natin masyado magbibilad dahil napaka-maalinsangan dyan sa bandang Bicol region at most of eastern sections, dahil medyo may pag-iral tayo na manipis na easterlies dyan ha. Yan, medyo ramdam pa na natin yung mainit na easterlies dyan. Sa kanluran naman medyo mababa dahil merong manipis naman na habagat, although hindi directly o medyo monsonal break o bahagyang dumistansya muna ang habagat, kaya medyo wala tayong nararamdaman na daloy ng hanging habagat, pero yung epekto pa rin na dala na may ulan nito ay ramdam pa rin sa most western sections ng bansa. Kagaya na lamang dito, nakikita nga natin sa pinaka-lightning detection. So kung mapapansin natin, mag-isa Doppler, may mga ilang water vapor tayo dyan sa may bandang Kaluran. Hindi gaano dito sa may bandang Bicol region, so malinaw naman yan mga folks. Sa ating PH systems naman in past 24 hours, well, ang Tugigaraw pa rin ang nangunguna sa may pinakamainit ang temperatura in past 24 hours na pumalo ng 39.1 degrees Celsius. Grabing init ha. Ewan ko kung normal pa ba ito dahil parang heat index na rin to halos. Na 39.1 degrees Celsius ang kanilang outside air temperature. So halos hindi pa rin nila talaga ramdam ang tag-ulan dahil sa grabe ang init.
Sa Baguio City naman ay nasa 17.6 degrees Celsius, balik sa kanilang stationary o almost stationary na lowest sa kanila. At sa Inulan naman ang Baler Aurora site, mayroon silang total of 37 millimeters na total rainfall. Wala kaming naging total rainfall kahapon, so dire-diretso agad tayo sa ating wind speed. Ang kanilang average wind speed ayon sa PXC Streams ay ang Puerto Princesa na may 12.2 kilometers per hour na average wind speed na maximum nila. Pero sa amin sa Caloocan, in 1 hour average, 7.5 lamang. So halos highest speed at least mga 14 kilometers per hour. So mukhang mas malakas kami kung more than 2 hours. Pero kung pagbabasa ng 1 hour ay mas nangunguna ang Puerto Princesa sa may pinakamabilis na average wind speed. Samantala, patuloy ang ating space weather status. Ni-report na natin yan na mag-unsettle dyan within 3 days. So, wala tayong masyadong problema dyan. Yung CHSS o yung coronal hole po, medyo palihis siya, paibabaw. So, medyo tatamaan tayo, hindi nga lang masyado direkta. So, na-discuss na natin yan. Pwede nyo pong panoorin kahapon yung ating space weather status natin, ha? Itong si High Church, medyo nagluloko kasi yung kay High Church. Ewan ko kung nagkakaroon sila ng maintenance ko. Kaya pinipilit natin na ayusin yung gauge dito sa La Nina El Nino monitoring natin. Yan. Dahil nagbabago-bago po yung JavaScript nitong si High Church. Kaya nagkakagulo-gulo tuloy yung mga gauge natin. Pero naayos naman natin kaagad. So may mga backupping tayo na mga string para kapag nagloko, papalitan lang natin. May mga backup tayo dyan kapag nagbago-bago po yung mga string ng JavaScript. Kasi ang JavaScript nanggagaling yan sa mga ibang web server na responsible sa pagbubuo ng mga gauge, yung mga charts, yung mga ganyan. Wala tayong control dyan. So, nagre-rely lang tayo sa JavaScript ng High Charts para makabuo tayo ng mga ganitong gauge na medyo may mga design at medyo may presentation, di ba? Yun. So, malinaw naman yan. Samantala sa ating outside humidity, 79% tayo katamtaman. Bumaba ito ng 4% since last hour. Medyo mataas ang ating atmospheric pressure at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. So, natiling moderate ang ating air quality, ha? So, double check natin kung ilang araw na bang hindi maganda ang ating air quality. Double check natin. Yan, double check po natin. So, in past 24 hours, madalas moderate ang ating air quality. So mukhang hindi maganda po. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga mga folks dahil tila yan, medyo nagloko pa ata kagabi yung transmission ng ating aparato. Dito naman kahapon okay naman. So mukhang wala naman naging problema. Yung temperature nagkaroon nga ng delay. Medyo nagloko siya kagabi. Pero all in all ay okay naman at tuloy-tuloy naman yung data and so far ay madalas moderate ang ating air quality in past 24 hours. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga mga folks. At wala naman sa ating high tide and low tide status, maximum high tide po tayo, malamang 0.8 meters po yan. Again, mataas po yung alon natin sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon at most of eastern sections dahil naman sa may dumadaloy pa rin na easterlies dyan kahit papano. At may dalang warmer air yan. Kaya medyo malakas po yung swelling ng karagatan dyan. Ingat po sa mga kababayan natin dahil po yan sa alon-alon na yan at biglang pagtaas ng sea level, nagkaroon tuloy ng issue. Lalo na sa isang sikat na basketballista yata ng Ateneo. So yun nga po. At nagkaroon ng napakalaking kalungkutan sa pamilya at yung mga member rin to. Dahil yun nga, na supposed to be basketball ang nagiging practice, nauwi yata sa swimming practice. So wala tayong idea dyan. Ang bahala na po yung mga otoridad mag-imbestiga dyan kung ano mga nararapat at mabigyan sana ng hustisya yung sikat na basketballista sana. May panlaban sana tayo kapag may mga SEA Games, pwede nating isalang yung mga magagaling nating atleta kapag ganyan kagagaling lalo sa basketball. So sayang naman. So mataas po yung ating alon at asahan po natin dahil high tide po tayo ngayon kasalukuyan. So yung mga maliligo dyan sa bandang Aurora malakas po yung alon dyan at bugso ng hangin po pumapalo ng at least 17 to 22 kilometers per hour. At yung swelling ng karagatan dyan. So ilang beses tayong nagre-report na may kasamang report para sa sea level ay lagi po nating pinapaalalahanan na delikado po. At pwede nyo ring makita yung representation natin yan mula sa ating Global Assessment Monitoring.
Meron tayo niyan na namomonitor po yung galaw ng alon sa karagatan kasabay po ng flow ng hangin. So yan po, makikita nyo po at least 0.5 to 1 meters ang taas ng alon natin, although hindi naman matindi yung taas ng alon ngayong araw. Pero base dito, hanggang extended forecast na po yung significant wave height nito, mapapansin natin sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon, medyo malakas po yung alon natin. Ayan, yan. So delikado po sa mga maliligo dyan hanggang bandang Aurora yan. So iwas po muna tayo, although at least 0.5 to 1 meters, mag-iingat pa rin po tayo. Nangangulugan lamang na medyo rough ang karagatan po dyan sa ibabaw ng yan. Samantala, sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:25 PM. At ang ating almost 6% illuminated na waning crescent. So, pa-new muna naman po tayo o halos wala na naman tayo matatanaw niyan. Siguro bukas hindi na uli natin isasama yan. Ayan, kapapasok lang, 5% na. So, pa-new muna po siya pero papalubog pa lamang po ito at elevation of 78 degrees. Papalubog pa lamang po ito mamayang 4:31 ng hapon mamaya. At kinabukasan na po na madaling araw ng 4:06 AM magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado at Linggo, naasahan po natin na partly cloudy ating maghapon. Asahan ang localized thunderstorms po na nasa 100% chance daw. Hopefully pumasok yan sa Metro Manila. Kahapon nagkaroon ng sunod-sunod na localized thunderstorms at mga pag-ambon lamang. Pero hindi tayo inaabot dito sa Caloocan. So most probably bandang Quezon City yan, bandang Taytay, Antipolo, Marikina. Kadalasan sila muna nakakaramdam niyan. Bukas ang Linggo, asahan ng partly cloudy sa maghapon. May localized thunderstorms din daw. 60 to 61% daw ang chance na pag-ulan. Bukas yan ng Linggo. So kung pumasok yan, probably dyan yan sa bandang Silangan. Usually Quezon City nga po, ng pati ng Marikina, yan. Kadalasan silang nagkakaroon ng localized thunderstorms. Pero dito sa amin sa Caloocan, halos hindi pa rin namin ramdam ang pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 31 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected 27 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinakahimuwari ng GMA ng default natin. Mapapansin po natin ang malawakang kaulapan nito na may dalang ulan sa may bandang Southern Mindanao dahil medyo nagre-reaccumulate na naman yung surface trough into intertropical convergence zone. Mula dyan sa bahagi nga po ng Southern Mindanao, asahan ang mga moderate to some heavy rain showers. Activate natin yung heavy rain potential. Mataas po sa halos buong Southern Mindanao na kung saan may mga paglindol. So sa bahagi nga po ng General Santos at Davao Occidental, magre-redet, medyo alisto po tayo dahil inuulan kayo dyan. Posible po ang mga landslides dahil nagkaroon ng mga bitak-bitak na mga bato dyan sa mga kabundukan. Kung saan iyanig ng magnitude 7.8 ang area na yan. Yung mga kababayan natin sa mga malalapit na bulong-bundukin, medyo distansya muna tayo dahil kapag malakas ang buhos ng ulan, posible po ang biglaang landslide niyan dahil yung paglambot ng lupa o yung pagbitak niya dahil sa lakas ng magnitude 7.8 nung nakaraang Lunes, posible po na magkaroon ng biglaang landslide kapag nabasa yan ng tubig at nakakasiksik yung lakas ng buhos ng ulan po. Kabilang na ang buong General Santos, Jose Abad Santos, ilang bahagi ng Sarangani, Glan, yan, Malapatan at Maasim, ingat po. At mula dyan sa bahagi ng Dorm Marcelino, pataas na yan ng bandang Davao del Sur, sa Kiblawan hanggang Malubon, ay nakakaranas tayo ng moderate and heavy rain showers po dyan. Ingat po sa mga pagbiglaang flash floods at posibleng landslide dahil niyanig ng malakas na lindol ang bahagi nga po ng Southern Mindanao. Kabilang na ilang bahagi ng Santa Cruz, papasok na yan ng City of Davao, Davao del Norte at most of dito sa may bandang Davao de Oro, yan, Compostela Valley, ilang bahagi ng Davao Oriental, Samati, pababa na yan ng Gobyerno Generoso. Moderate to heavy rain showers po tayo dyan, kabilang na ang eastern sections ng Bislig, pababa ng Baganga. At mula naman sa bahagi ng South Cotabato hanggang dyan sa may bandang Sultan Kudarat, magiging maulap at asahan din ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog kasama na ang buong Coronadal, Takurong hanggang dyan sa may bandang Datu, Salibo ng Maguindanao del Sur. Ingat din kung mga posibleng flash floods po mga folks, kabilang ng ilang bahagi ng Maguindanao del Norte hanggang dyan na yan sa kasama ang bandang Cotabato. Bagamat medyo katamtaman tayo sa Cotabato at Bukidnon,
Although maya-maya magkakaroon tayo ng mas maulap na yung papawrinan dyan at kalat-kalat na pagkapag-ulan at pagkilat at pagkulog dahil sa first half na ito na nagbi-build up dito sa may berang Southern Mindanao. Magiging maulap din ang katamtaman ang buong Agusan del Sur, ilang bahagi ng Surigao del Sur. Expected din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms o kalat-kalat na mga pag-ulan dyan, kabilang na ang ilang bahagi nga po ng Agusan del Norte sa Butuan at most of Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis, Osami City, yan. Kasama na ang buong Lanao del Norte hanggang Camiguinayan hanggang dyan sa mga ng Misamis Oriental. Bagamat medyo mas katamtaman sa bandang Surigao region, lalo na ang Surigao del Norte, expected din na magiging partly cloud dito sa Surigao di tayo sa maghapon. Pero hot humid na panahon sa ngayon ang nakikitaan natin. Maya-maya lamang nagkakaroon tayo ng maulap na yung papurin din. Mataas naman ang forecast ninyo ng thunderstorms dyan, at least mga 60 to 70%. Maulan din ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, buong Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Pababa na yan ang isla ng Basilan at Tulsulu. Moderate to some heavy rain showers po tayo na kalat-kalat at may mga pagkulog at pagkidlat. Ingat na lamang po sa biglaang flash floods mga folks. And the rest ng Visayas, lalo na sa kanluran ng Panay Island at Negros Region, magiging gloomy at very overcast din tayo dyan ha. Kasama din ng maulap na papuri na may ilang kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers at localized thunderstorms. Overcast din tayo sa may bandang sentral ng Visayas sa Cebu at Bohol, pero may mga hot humid na panahon tayo dyan at all times, lalo na sa buong Leyte at Eastern Samar. Very isolated lang mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa silangang bahagi ng Visayas na kung saan mas mainit at mas maalinsangan tayo. Kabilang na ang ilang bahagi ng Southern Luzon sa may bandang Masbate at buong Kabikulan area na magiging hot humid din ang panahon. At dahil nga po sa mas maalinsangan tayo dyan, expected lamang ang ilang minimal na mga isolated light to some moderate rain showers. Pagdating naman sa Mimaropa, very gloomy rin tayo, overcast at maulap na panahon. Ngasahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na dyan sa mga ng El Nido, Coron, Palawan, Cuyo o hanggang pababa ng Puerto Princesa na magiging mas maulap tayo. Very isolated lang din ang mga ilang light to moderate showers hanggang Kalayaan Group of Islands na nakakaranas ngayon ng mga ilang moderate to heavy rain showers. Ingat po, pero at least maibsan lang din ang init ng panahon. The rest ng Mindoro, magiging maulap ang Oriental Mindoro pero kalat-kalat ng mga isolated rain showers ang mararamdaman sa bandang Bungabong, pababa na yan ng Bakal, Bulalakaw. Yan, medyo mas maulap tayo dyan, may mga kalat-kalat na pag-ulan. The rest ng Davao Occidental, medyo katamtaman ang panahon, medyo overcast din tayo at gloomy, halos kapareho sa Metro Manila. So may mga pagkulog at pagkidlat din ang inaasahan sa maghapon, kabilang na ang Marinduque at Quezon Province at most of Calabarzon area magiging maulap o very gloomy rin at overcast tayo. So very isolated lang din ang mga pag-ulan na may kasamang localized thunderstorms maging sa hapon, sa gabi o madaling araw. Kagaya na lamang din kahapon po mga folks. Kasama na ang bahagi ng Laguna, yan, Mapatagaytay man yan, Mapabatangas o Lucena sa Quezon, kabilang na ilang bahagi na Atimonan, Quezon, pataas na yan ang bandang Infanta, Polillo Islands at dyan sa Baler, Aurora. Siyempre ang Metro Manila magiging overcast and gloomy rin tayo of course, pero patuloy na magiging hot humid na panahon tayo sa buong Metro Manila. Kaya bandang hapon makakaranas tayo ng mga biglaang localized thunderstorms. Typically nararamdaman kadalasan dito sa may bandang San Mateo, Montalban, Rizal, Antipolo, Marikina hanggang Quezon City. Most especially sa bandang hapon, dyan madalas inuulan ang bandang Quezon City, Marikina, yan madalas nagkakaroon tayo ng localized thunderstorms dyan. So sa bandang palapit ng Quezon City Circle, medyo madalas magiging malakas ang bigla ang buhos ng ulan, din biglang titila ito. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin sa may bandang Quezon City. Ilang bahagi rin ng Pasig, Pateros, yan, ilang pati naman Daluyong aabutan ng ulan. Pero kalimitan o very limit na inaabutan ng ulan ang bandang Caloocan at Malabon area. Nagkakaroon lang tayo ng pag-ulan sa bandang Caloocan South kapag nagkaroon ng mga pag-ulan dito sa bandang Bulacan, may kawayan pababa ng Valenzuela. So take note na lamang yan sa mga kababayan natin sa Caloocan. At mula naman sa pataas ng San Jose del Monte at most of Bulacan, mataas ang forecast ng ulan din sa inyo yan. Mamayang maghapon, maging sa gabi o madaling araw, may mga localized thunderstorms po tayo dyan at may mga pagkulog at pagkidlat din hanggang dyan sa may bandang Bataan, Angeles, Pampanga at most of Zambales area. Bagamat gloomy tayo hanggang sa Central Luzon ng Tarlac at the most of eastern sections dito sa may bandang Nueva Vizcaya hanggang Gabaldon. Yan.
Pero rest ng kanluran ng Nodo Luzon mula Ilocos Region pababa ng Pangasinan, medyo maaraw tayo ngayon dyan at walang ramdam o hindi natin ramdam masyado ang hanging habagat. Bagamat magkakaroon ng mga localized thunderstorms kabilang na ang parte ng northeastern Luzon sa Tugigaraw, sa karagatan o bandang baybayin ng Santa Ana, Cagayan, pababa na yan ng bandang Isabela, magiging maulap tayo dyan. May mga mahihinat katamtaman ang mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Pero hindi natin ramdam sa ngayon ang mahabagat dahil makikita natin halos malayo o halos nananahimik muna ang daloy ng ating habagat. Mapapansin natin sa water vapor, manipis po ngayon yung water vapor at yung daloy ng habagat dito na manggagaling sa Myanmar at Thailand, medyo mas mataas ang projection o trajectory ng hanging habagat. Ayun o. Kitang-kita po sa water vapor flow ng microwave imagery ng CMS NOAA. Kaya grabe ang pag-ulan dito ngayon sa bahagi ng Myanmar, yan, pati yun, kasama na ang Thailand, yan, lakas ang ulan din sa kanila dyan, hanggang bandang Cambodia, yan, sila ang nakakaranas ng habagat rin. Sa bandang China naman, bandang Hanoi, sakop pa rin ng Hainan, at pagitan po ng Vietnam sa Hanoi, yan, lakas ang ulan din dyan. Patawid na yan ang bandang Guangdong, China, Hong Kong o Shenzhen, patawid ng bandang Taiwan. At sumasabay na rin po yung Mayu front dito, yung frontal system. Ayan, kitang-kita po yung Mayu front. Ayan, yung frontal system na yan. Yung frontal system na nagdudulot ng series ng violent thunderstorms hanggang dyan sa may bandang Taiwan po. Kaya nadedetect ng ating lightning detection system sa Caloocan yung grabing lightning strikes dyan. Dyan sa malapit sa may bandang Hong Kong o pagitan ng Hong Kong at Taiwan. While patuloy pa rin na magkakaroon tayo ng mga pagkulog at pagkidlat sa Luzon, manaka-naka lang ang buhos ng ulan dahil medyo kumakalma muna yung ating habagat dito sa Luzon o sa kanluran ng bansa. Although makakaranas tayo na mabigla ang buhos ng ulan malalakas po ito na downpour, kaya ingat pa rin at nagdala ng payong mga folks. Mula naman sa forecast ng mean sea level pressure and gas and rain mula sa data feed mismo ng systems ni Pag-asa, makikita natin dito yung daloy ng bugso ng hangin, hindi masyado pero malakas dito sa may bandang silangan at kanluran ng Extreme Nodo Luzon. Kaya sinasabi nga po natin, mag-iingat po yung mga kababayan natin na maliligo dyan. Asahan na malakas din ng sabay ng alon po. Well, mababa o medyo mababa atmospheric pressure dyan. Kaya kadalasan po yung daloy ng frontal system at yung habagat, medyo malayo muna ang distansya. So, bugso ng hangin, ganun din sa may ng silangan ng bansa, medyo pabugso po. So, mag-iingat po tayo, lalo na sa eastern sections ng bansa. Sa accumulated rainfall naman, in 24 hours, medyo nagkakaroon tayo ng moderate in 24 hours sa Metro Manila, kabilang na ang bandang Bulacan at Central Luzon area. Ito po yung accumulated 24-hour precipitation, very isolated lamang, kabilang na ang Extreme Nodo Luzon, Metro Manila, kasama na ilang bahagi ng western portions ng Panay Island, Mimaropa at Zamboanga Peninsula. So medyo may mga light to moderate tayo ng mga very isolated sa loob ng 24 oras na aasahan ngayong araw. Yan, kitang-kita naman po dito sa pinaka channel na ating ginagamit. At mula naman sa SWAT, 6-hour SWAT ang concentration nga po, most of western sections. Meron din sa may bandang eastern bandang hilagang bahagi ng Luzon. Sa loob na yan ng 3 to 4 days po yan hanggang Monday and Tuesday, yung forecast na yan. So Monday and Tuesday, probably mga hanggang 15 o June 15 to 16 po. Yan magkakaroon ng accumulated rainfall, din uulanin na naman sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon at mukhang kasama na naman ang Metro Manila. Pero most likely dito sa bandang Quezon Province, unang mararamdaman ng malakas na buhos ng ulan, papunta ng Marikina yan, and then malamang siguro huli na ang bandang Caloocan. Yan po yung generation ng accumulated rainfall. Moderate to heavy rain showers po ito madalas kanlurang bahagi ng bansa. Medyo mababang average sa may bandang eastern sections. So pansin nyo po paano nagbago yung klima natin. Ganon din sa 6-hour accumulated rainfall, halos western sections lang ang medyo mataas na accumulated rainfall. Hindi masyado sa may bandang eastern section. So malinaw naman po dyan mga folks na nakikita natin, kahit i-post natin para sa mga gustong makakita yung pinaka-actual. Ayan most of western sections ang nakikitaan natin na maulan, hindi masyado sa member ng eastern sections. Yan, ito po yung piniprevious natin para makita nyo po. Ayan mapapansin nyo po, ang araw nito by June 14, so bukas yan, magiging maulan ang ilang bahagi daw ng Extreme Nodo Luzon sa member ng Cagayan Valley. May pag-ulan din daw sa may bandang Ilocos.
mukhang thunderstorms, merong localized thunderstorms sa Metro Manila, pero makikita dito medyo light rains lang. Pero bandang Mindanao, medyo heavy rain tayo sa may bandang Zamboanga Peninsula hanggang dito sa may bandang western portions ng Mindanao. Ayan, malakas po yung buhos ng ulan dyan. Bukas daw ng linggo yan. Ngayong araw, kung mapapansin po natin, hanggang ngayong araw po yan, medyo mas mataas ang accumulated most of western sections. Pero mapapansin natin, very isolated din ang pag-ulan. Base na rin po dito mga folks. So, yun po yung ating forecast ngayong araw. At least may idea tayo hanggang nitong linggo, hanggang Lunes at Martes. Madalas magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kasama na ang Metro Manila. So, medyo upward and downward ang nagiging pagbabago ng klima natin. Biglang uulan and then maya-maya magiging maaraw. Ganun po ang nangyayari. At makikita niyo lamang yung sa accumulated rainfall most of western sections po. So, kitang-kita naman po ayan yung forecast extension. So, malinaw po yan mga folks. So, diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Although wala pa rin pagbabago itong si 92W Invest. Ibig sabihin na natiling mababa pa rin ang tsansa niya na magiging isang ganap na bagyo. Nanatiling 1,000 hectopascals pa rin ang kanyang center air pressure at walang pinagbago sa ngayon sa kanyang wind speed. So, nanatili pa rin siyang nasa may bandang Marshall Islands. Pero mapapansin natin mga folks, west-northwest muna ang galaw nito. Base dito sa pinaka-monitoring guide natin na track, west-northwest siya. So, sa ngayon, nasa may bandang Marshall Islands pa rin ang sentro niya, ha? Yan, So, nanatili pa rin siyang mababa o low chance na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 o sa susunod na 24 oras. Ang layo niya mula sa bandang Eastern Mindanao, kung susukatin natin, ay layong nasa 5,077 km east ng Davao Oriental. Yan, ang Davao Oriental, mga around 5,000 to 6,067 o 5,067 km east yan ng Davao Oriental sa labas ng Philippine Area of Responsibility or halos nasa may bandang Marshall Islands pa lamang. Napakalayo pa nito mula sa Guam. Mula sa may bandang Guam, ang layo pa nito ay 3,073 kilometer east-southeast ng Guam. So, napakalayo pa niya. Kaya, hindi pa natin masyado tinitingnan ito na magiging banta sa bansa sa ngayon. Bagamat, again, hindi natin i-rule out pa na mas lalakas yan. Posibleng maging mas malakas na bagyo nga po yan. Dahil, kung naalala nyo po, nag-discuss tayo ng monthly tropical cyclone forecast na maaring may mabubuo nga malakas na bagyo na manggagaling sa malayong lugar mula sa labas ng Philippine Area of Responsibility dahil sa El Nino. So, ganun nga po, maaaring maging tropical storm yan or posible pang maging severe tropical storm. So, tingnan natin. Sa ngayon, siguro hanggang tropical depression sa ngayon ang maaaring potential niya na makikitaan ito habang lalapit dito sa may bandang, pagtawid dito sa may bandang Marshall Islands at posibleng mag-tropical storm to severe tropical storm siguro ito bago makalapit ng bandang Northern Mariana Islands or pagitan ng Guam area. So, yung magiging trajectory niyan, hindi natin inaalis ang posibilidad na pwedeng dumaan yan ng ganyan and then mag-recurve kagad pa northward or posibleng pumasok pa ito ng Philippine Area of Responsibility and then bigla itong kakabig pahilaga papatungo sa may bandang Okinawa Islands, Japan. So, ganyan ang posibleng senaryo yan kaya hindi natin inaalis ang potential o posibilidad na matatawag pa natin yan sa local name anytime. Pero bago natin makonclude or makitaan na potential na matatawag sa local name, tingnan po na natin this week kung ito ay lalapit pa ng Guam at kung yung kanyang magiging trajectory nga ay pa west-northwestward pa rin at hindi ito kukurba pahilaga. So masyado pang malayo at napakaaga para i-dictate natin yung maaaring magiging kilos nitong si 92W. Sa ngayon, low chance pa po siya sa loob ng 28 hours or 24-hour period. So, wala pa tayong magiging extended forecast sa ngayon dyan. Ayan, ito pa yung pinaka-circulation niya. Although, meron siyang wrapping development habang nasa karagatan dahil mainit po yung sea surface temperature dyan. Very obvious naman mga folks. Pero kung titingnan natin sa pinaka-tropical cyclone na forecast and advisory, wala pang itinaas ang mga weather agencies natin sa ibang bansa, gaya ng Joint Typhoon Weather Center, although si Japan Meteorological Agency, ay tinaas na nila ito bilang almost stationary na low pressure area, 1,008 hectopascals. Tapos sinabayan pa ng isang high pressure area dito na hinaharang. Kaya nagkakaroon ng hindrance pa
Although malayo pa, marami pang pagbabago yan. Maaaring lumuwag po yung high pressure area dyan, magkaroon ng butas na magkakaroon ng pagkakataon nitong low pressure area na humilagang kanluran palapit dito sa bandang boundary ng PAR. Tingnan natin this week. Sa ngayon, yan pa lamang yung forecast at kasalukuyang forecast ni Japan Meteorological Agency. Tingnan natin kung yung extended forecast niya ay magiging tropical depression. Well, sa ngayon, low pressure area pa rin. And then within the next 48-hour period, tingnan din natin kung magiging tropical depression. Hindi. Nanatiling low pressure area pa rin daw siya within 48-hour period. So, mababa pa talaga. Pero kung titingnan naman natin sa available data na extension ng forecast ng Weather Nerds, courtesy sa kanila, mapapansin po natin yung dalawang forecast daw ng long range forecast ng ECMWF at GFS. Mapapansin natin, pahilagang kanluran talaga ang kilos niya at mapapansin natin at may posible pa nga talaga na mag-touchdown pa sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayun, kitang-kita naman. Ito yung kay ECMWF, mapapansin natin, patungo pa lang siya sa Guam. Pag Guam pa lamang yung trajectory niya, ito mataas ang confidence, tatama talaga ito sa may bandang Guam or Northern Mariana Islands. Pero yan pa lamang yung initial nila, so wala pa tayong idea kay ECMWF kung yan ba ay tatama o lalapit man lang sa domain ng bansa. Pero kay GFS, makikita natin, paglagpas nito ng bandang Guam o Northern Mariana Islands, medyo tutumbok pa ito sa may bandang boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Extended hours nito, 216 hours po. Yung may estimated forecast o long range forecast niya. So, napakahaba pa o napakalayo pa. Yan. So, tingnan natin kung mangyayaring kay GFS. Hindi pa sila nagtutugma ni ECMWF sa ngayon. So, marami pang pagkakataon na magpapabago-bago pa yung mga trajectories nito. So, mag-update tayo time to time. Sa ngayon, yan lang muna ang nakikitaan na forecast track ng low pressure area na ito. At kung sakali lang sa darating na weekdays na ito, ay makapasok o makatungtong ng Philippine Area of Responsibility, just in case lang tatawagin yan sa local name na Francisco, after Esther. Yan. After kay Esther, Francisco naman ang susunod na pangalan ng bagyo o local na bagyo na tatawagin natin oras na maging tropical depression po ito o higit pa pagpasok ng Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon ay hanggang dyan muna ang magiging forecast analysis natin dahil napakalayo pa at napakalawak pa ng cone of uncertainty nitong low pressure area at masyado pa talaga malayo. Kaya ilang araw pa yan bago pa natin maobserbahan kung talagang ang magiging ganyan ang kilos niya, mga folks. Ngayon kung sisilipin naman natin ang tropical cyclone tropical cyclone assessment monitoring natin na ginagamit, titingnan natin kung mataas na po yung confidence ng mga forecast at yung mga computer simulation. Mula kay GFS, mapapansin natin halos kapaleho kay Netherlands na gano'n na magiging kilos niya. Pagtawid niya ng bandang Guam, tingnan natin yung petsa. Popost natin. So, mga bandang June 18. Yan, mga June 18 ito lalapit sa bandang Guam. So, sa susunod na Thursday pa o Wednesday. Yan, and then, hanggang bago mag-weekend, posible na itong makapuntungtong pa ng Philippine Area of Responsibility bilang severe tropical storm. O posible pang, severe tropical storm ang nakikita natin dito. So, may posibilidad pa na mag-typhoon pa yan. Ayon sa long-range forecast ng GFS. Ayan o. So, hindi pa natin mako-confirm yan sa ngayon masyadong malayo. So, mga next weekend pa natin mararamdaman ang paglapit nitong kung sakaling maging bagyo itong C92W. Kay ECMWF naman, dito medyo tipid pa yung forecast niya. Ayan pa lamang siya, nag-tropical wave and then lalapit pa lamang ito sa Guam. By June 15 to 16, yung forecast extension niya. Yan. Kay GFS, long range forecast hanggang June 20, so between June 19 to June 20, na susunod na weekend, ay makikitaan na medyo malapit na siya sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility or posibleng nakapasok na ng PAR yan, So medyo malayo pa yung confidence, pero kung titingnan natin sa global spectral model, mapapansin din natin, dadaan hanggang Guam pa lamang din ang forecast ito. So, hindi pa natin makukonclude kung lalapit pa ito sa may bandang boundary ng PAR. Pero at least meron tayong idea na kung saan ay maaring pumasok pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility dito. So, pwede pa natin matawag na Francisco yan, just in case mga folks, sa darating na susunod na weekend, siguro mga June 19 o June 20, depende sa movement speed niya
ng bagyong ito kung sakaling magiging isang ganap na bagyo. So yan pa lamang yung forecast ng Global Spectral Model ng GMA at ito yung mean sea level pressure niya. Mapapansin natin yung atmospheric pressure bumababa sa 1,004, 1,002 hectopascals, 1,008, then bababa siya sa 1,006. Ayan, 1,006, 1,004. So tropical depression na ito. So bago ito lumapit ng Guam, according dito, by June 18, baka tropical depression na siya. Ayun, Yun. So hanggang tropical depression pa lamang ang nakikitaan pa talaga natin sa paglapit nito sa bandang Guam. Sa darating na next Thursday daw or Wednesday. Depende pa rin sa movement speed niya. Magbabago po yung araw niyan o yung petsa kapag nagbago rin yung kanyang movement speed. Sa ngayon, yan pa lamang yung pinagbabatayan natin na forecast sa Global Spectral Model na aabot nga siya sa tropical depression. Pero ahead ng tropical depression, malalaman pa natin this next week pa. Itong week na darating mga folks kung aabot pa siya o aabot pa siya sa tropical storm or higit pa. Yan pa lamang yung kasalukuyan niyang forecast at yung kanyang tropical cyclone strike probability. Ito nga po yan. At malamang papanood nyo na rin yan sa mga ibang meteorologists na nire-report yung kay ECMWF dahil very mostly reliable si ECMWF. At mula sa T144 hours po na makikitaan natin dito sa analysis, T144 hours, tingnan natin kung mag-load yung latest data niya. Mukhang mabagal yung loading. Well, kasi mostly latest talaga ang nilalabas ng data feed ni ECMWF. So no wonder kung bakit medyo mabagal yung loading dahil malaki po yung file size. So medyo konting patience pero at least medyo accurate o mas accurate natin nakukuha yung eksaktong data. Yan makikita natin pag Guam din talaga ang tumbok niya. So maliit o wala tayong nakikitaan na tatama ito sa malaking kalupaan ng bansa o hahagip man lang. Pero ang nakikitaan lang natin sa ngayon, posible itong makapasok ng Philippine Area of Responsibility. So, bago mag-weekend, posibleng matawag pa natin to sa Bagyong Francisco just in case. And then, agad-agad din exit din ito ng PAR. So, sa ngayon, yan po yung forecast niya. Malinaw po na maaring tutungtong pa siya ng PAR. At ito po yung pinaka-trajectory niya ng kanyang seasonal range forecast natin. Ito po yung pinaka-seasonal range. At by third week, ito naman yung third week. Yan, yung seasonal range between June 17 to June 22. Tingnan natin yung latest. Yan, so most likely talaga ay maaring makatungtong pa ito ng PAR. So then, bigla itong trajectory pa ganyan. So yan po. Then, yung strike probability na maapektuhan ng Pilipinas, medyo minimal lang. Yan, at least 5 to 10%. To 20% at least dito sa silangang bahagi ng Southeastern Luzon at Northeastern Luzon. So very minimal lang na magkaroon tayo ng pag-ulan sa bansa kung lumapit itong bagyo. Pero depende pa rin sa lakas niya na dahil again kapag naging typhoon yan or severe tropical storm man lang, posibleng mahatak na naman ito yung habagat at dyan tayo magkakaroon ng problema yung enhance sa bagat na magaganap o magagawa nitong si 92W just in case lumakas po ito at naging ganap na bagyo pa kahit hindi ito tumama sa malaking kalupaan ng bansa. So yun yung magiging problema natin o tututukan natin yung pag-enhance ng ating habagat kapag ito'y nakalapit na sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. Samantala sa ulat lindol, sunod-sunod pa rin yung mga aftershocks yan sa may bahagi pa rin ng Davao Oriental or bandang Davao Occidental o Davao Oriental. Kasama na ang Sarangani at ilang paligid nito sa may bandang Sarangani at Maasim. So makita natin ang sunod-sunod pa rin yung mga fluctuate ng mga aftershocks at mula kaninang madaling araw, ayan sunod-sunod po yung mga aftershocks. So meron agad tayong na-detect na at least mga 5 na medyo minor earthquakes ito. So, kung sisilipin natin sa data feed ni PBOX, meron agad magnitude 5.7 na naman sa Sarangani. So, ingat po yung mga kababayan natin dyan Malamang nagulat na naman tayo sa biglaang intensity 4 na naman na pag-inig dahil mababaw lamang. So, mula kanina madaling araw, ang dami na kagad na registered earthquakes. So, mula kanina madaling araw, meron tayong isang magnitude 4.
4.8 po ito na may lalim na 10 km, 1:58 AM po ito naganap. At kaninang 3:10 AM sa ganyan pa rin sa Davao Occidental na may magnitude 4.9 na pagyanig. So malakas-lakas pa rin ito. And then kaninang 3:33 AM, another magnitude 4.7 dyan pa rin sa Sarangani. Ingat po mga folks. And then nito lamang umaga, ang dami kaagad, sunod-sunod pa rin yung aftershocks. Kaninang 10:05 AM, merong magnitude 5.7 tayo. Ito yung kapapasok lamang habang nag-uulat tayo. Nagkaroon ng magnitude 5.7 at 10 km epicenter depth. Naganap ito 10:05 AM. So, ang dami na kagad nadagdagan na lindol as of 10 o'clock. And then, kung titingnan natin dito sa pinaka-count, tingnan natin yung total earthquake sa paligid ng Davao Occidental. Yan, hanggang dito. Total of 129 earthquakes po tayo, aftershocks. Ang dami pa rin. Grabe. Kaya ingat po sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy pa rin niyayanig, lalo na sa may bandang Sarangani. Yan. Yung sana walang tigil ang tulong ng ating mga local government official. Kailangan po ang inyong tulong sa bandang Sarangani, lalo na kasama na ang most of maasim Glan sa General Santos. So sakop ng General Santos pa rin ito siguro. Yan, medyo sakop pa rin siya. Yan, hanggang maasim. Ingat po mga folks dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga pagyayinig dyan. Siguro wala tayong idea kung sinuspend po yung mga biyaheng panghimpapawid sa General Santos dahil wala pa rin tigil ang mga aftershocks na malalakas. Ayan o. So ingat po tayo mga folks sa ating real-time world seismic ay patuloy pa rin talaga ang maraming mga aftershocks dyan. Ayan o, mula pa kahapon. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na pagyanig sa may bandang Mindanao. Kaya yung ating USGS na monitoring nearby earthquake sa Caloocan ay grabe na rin ang dami ng bilang ng lindol na nilista. Mula nung nakarang araw na nagkaroon tayo ng magnitude 7.8 nung Monday, ayan o, hanggang kahapon at ngayong araw. Tuloy-tuloy pa rin ang mga grabing pagyanig dyan. Yan. So, yan po yung ating total earthquake sa paligid. At least 129 ang mga lindol na nagaganap ngayon dyan sa may bandang General Santos. At marami na naman dito sa may bandang Surigao Region at Eastern Samar. Sa Luzon naman, medyo manaka-naka sa may bandang Batangas at Mindoro area. Meron isa sa may bandang Central Luzon, sa Palayuan Nueva Ecija. Although minor earthquakes lang siya, so maging alisto pa rin po tayo mga folks. At dahil nagkaroon na naman ng magnitude 5.7, tingnan natin kung nagkaroon ng ripple na naman sa Davao City, Boy. Minor lamang, halos mahinang-mahina lamang ito. So wala tayong masyadong problema. So ingat po mga folks at tuloy-tuloy po yung mga aftershocks natin at bilangin na natin yung total earthquake natin ngayong araw gamit ang historical earthquake data. Yan, for the month of June 2026, load natin. Yan. Total earthquakes natin ngayong araw, 1,466 na po. 1,387 dito is magnitude 2.0 pataas. 62 sa magnitude 4 to 5. 15 na po ang magnitude 5.0 natin to 6. At isang magnitude 6 at isang magnitude 7. Ang dami na kagad yung ating magnitude 5 na. Nakaka-15 na po tayo na magnitude 5 for the month of June po. So, pinakamarami na ito ngayong buwan. At mapapansin po natin, disable natin yung magnitude 1.0, ang total earthquake natin since January, pumalo kagad sa 6,828 earthquakes po. Yan. 6,828. Dito naman, kung bibilangin natin, para sa mas precise count, yan, napakarami kasi. Total earthquake natin, 6,540. So, konti yung percentage of error. Dito, 6,828. Ito naman 6,540. Yan. Yan po yung total na dami. So, yan po yung ating count ng total na lindol ngayong araw at sa mga susunod pa. At inaasahan po natin na madadagdagan pa po yan. At pinakamataas na po ang cluster sa may bandang Mindanao, 3,000 plus na po yung total earthquake. Which is nitong June nga po, nagkaroon tayo ng mas malakas na lindol na karoon nga po tayo ng umabot nga po sa 1,466 total earthquakes for the month of June 2026.
Yan, so medyo in-adjust natin, then may mali dun sa bilang ng month of May. So nireload natin. So ito na yung pinakatamang bilang. Yan, kasi nung nakaraang buwan ay aksidente natin nabura yung data ng earthquake from January to May. Yan. So yan na po yung tamang bilang, 6,934 hanggang month of June yan, at sa ating frequency, since hindi pa naman nag-update for the month of June, nasa total of 6,828. So tama na po siya. Pero kung including magnitude 1.0 ay nasa 9,813. Yan. So i-reload po natin yung data. Para makita nyo po yung total ng lindol. Yan, so ni-reload natin ng 1,813 kasama ang magnitude 1.0. Without magnitude 1.0, nasa total of 6,828, which is kapareho dito sa bilang natin na 6,934. So tama lamang po mga folks. Yan po yung total earthquakes natin at yung lindol natin for the month of June, na may pinakamaraming lindol ngayon na naitala ngayong taon dahil nga po sa naganap na malakas na magnitude 7.8 na lindol dito sa may bandang General Santos City, na ngayon ay nasa 1,466 na po ang lindol ngayong month of June. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, June 13, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, June 13, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na. Actually, 11:09 pa lang naman, so considering umaga pa yan. Sa gusto malaman pa rin ang hindi natin isamang yung umaga at magtatanghali na sa ating report. Asahan lang natin na medyo humid pa rin tayo sa Metro Manila, pero magiging gloomy haze at overcast tayo. So expected po ang localized thunderstorm sa Metro Manila, siguro mga bandang hapon po yan. Medyo ready ng pa yung mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.